Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Yahweh El Shaddai, Diyos na makapangyarihan, sa pangalan po ni Jesus namin Panginoon, kasama ang Espiritu Santo, kami po'y dumudulog sa iyo. Nakataas ang aming mga kamay sapagkat alam namin, Panginoon, patuloy kang nagpapala sa amin. Patuloy kang nagbibigay, Panginoon, ng inspirasyon sa amin. Sa 27th anniversary, dito po sa St. Andrew, the Apostle Parish, dito po sa North Sagaray, Bulacan, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang magbigay sa bawat isa. May mga kapatid po kami, Panginoon, galing pa sa Baclaran, galing pa sa iba't ibang lugar, Panginoon, ng Bulacan, O Diyos. Lord, katagpuin mo ang pangangailangan namin. I-inspire mo kami, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang magbigay. Sapagkat alam namin sa pagtaas ng aming kamay na nakabukas, kami bibigyan mo ng inspirasyon, ng pagpapala mula sa iyo. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai, sa oras mong ito. 27th year, Panginoon, ng pagpapala sa lugar na ito, maging sa mga dumadalo sa iba't ibang lugar, darating ang pagpapala hanggang mamayang hapon, hanggang mamayang gabi, O Diyos, sa banal na misa, sa healing message, Panginoon, unti-unti naming mararanasan, mararamdaman, Panginoon, na Ikaw ang El Shaddai, tapat ka't totoo. Oh, Lord, marami po salamat. All we ask, in the mighty name of Jesus, together with the Holy Spirit, and with the intercession of Mary, our Mother, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us open our Bible in the book, in the letter of St. Paul to the Ephesians, chapter 4, verse 15. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Sa halip sa pamamagitan ng pagkasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Makaparid ko kay Kristo, ang salita ng Diyos. Ayan, palapakan natin ang Panginoon. At habang pumapalakpak, sumisigaw, yung sigaw ng pinagpala. Parang mahina naman ang mga sigaw. Pumalakpak ang mga pinagpala. At habang pumapalakpak ay umuupo sa presensya ng Panginoon. Tingin nga sa katabi. Ayan, sabi mo, sister, handa ka ba? Handa ka ba? Oh, man. Okay. Praise the Lord. Hey, hallelujah. Amen. Nasaan tayo? Ayan. Handa ka ba na makinig, ma-inspire kay Lord? Taas nga mga kamay at muling ipalakpak ng malakas. Sa bawat palakpak, biyaya mula sa langit. Hallelujah. Alam nyo, natutuwa ako kasi 27th anniversary natin. At andito ang aking mga malalapit na kaibigan. Yan sila ang ating mga kapatid sa Baclaran, ang De La Cruz family, palapakan natin ang Panginoon. Kasama syempre ang praise God. Sige po. Ipo pala. Ipopost lang po natin kandali kasi yung Blessed Sacrament mula sa Adoration Chapel ay ililipat. Tayo muna po tayong lahat. Sige po. Ililipat lang po. So, luluhod muna mo tayo. Luluhod muna tayo. Sige po. Ayan, magpapost mo lang.
Okay na po, pari na po tayo bumalik sa ating, ayan, glory to God. Muli palapakan ng Diyos. Ayan po. At sabi ko nga kanina, no, ako po ay natutuwa kasi andyan ang aking mga kaibigan. At alam niyo po, kung hindi po talaga nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng ating isang kapatid, ay makakasama rin natin siya ngayong gabi. Ang aking kaibigan na si Brother Rex America. At natutuwa rin po ako dahil andyan po kayo, ang mga kaibigan ko na galing Malolos. Galing pa ng abroad yan, nagpunta dito. Galing ng Abu Dhabi, nandito rin, mga kaibigan natin. Pero napakabuti ng Diyos kasi nga po, yung ating tinalakay, ito po yung tema natin. Pero gusto kong bigyan ng pansin sa inyo ay ang rooted. Pakisabi nga po, rooted. Yan, di ba? Kasi 27 na tayo. Tingnan sa katabi, mula ba yung 27 na? O mahigit pa? Di ba? 27, di ba? Kaya tayo nakaabot ng 27 years. Bakit? Tayo ay nakaugat kay Kristo. Pakisabi nga po, nakaugat kay Kristo. Pakilakasan nga po. Ba't parang dito sa Tagaangat, sabi nyo, inugat kay Kristo? Ayan, di ba? Biro lang po. Di ba? Kasi pag, Brother Bobby, pag inugat ka kay Kristo, mapapagod ka. Pag, ano ba yan? Ang taas-taas naman ng araw, nung isang taon, ulan ng ulan. Ngayon naman, ang sasabihin naman natin, ang init naman. Last year naman, lakas naman ng ulan dito, binabagyo naman kami. Brother Bobby, hindi kami nakapunta. Sabi ng mga taga-Hagunay. Ang tono po kasi ng Hagunay ganito. Brother Bobby, hindi kami makakapunta dyan. Bakit? Kasi malayo at binabagyo. Di ba? Pero kapatid ko kay Kristo, ang Diyos na ating pinupuntahan dito, tandaan natin, buhay na buhay. Ang pangalan, El Shaddai, Diyos na makapangyarihan. Amen? Bakit tayo nagsasama-sama dito? Bakit? Dahil 27 taon, tayo'y pinagpala ng Diyos. Ang iba sa inyo, iba't ibang lugar. Pero bakit? Sabi nga kanina, na isa nagpatotoo, iba ang nasa anniversary. Iba ang nasa anniversary. Bakit? Pag tayo nasa anniversary, mas lalo tayong pinagpapala. Di ba? Bakit? Andoon si Kristo. Andoon tayo lahat ay nakaugat kay Kristo. Purihin natin ang Diyos. Kaya pag tayo puno ko lang, nakatanim ka lang, pag tinapik ka ng pagsubok, nadadapa. Pero pag ikaw nakaugat, wala kang reklams, sister. Nakalimutan ko pangalan. Marites ba pangalan niyo ba? Maylin pala. Pag kung gusto niyo pumunta ng Laog, andyan. Taga-Laog si sister sa Angat. Di ba? Di ba, sister? Pag hindi ka nakaugat, madali kang mabubuwal. Kaya 27 taon, alam niyo po, ako po ay inyong lingkod, dito po ako nagsimula sa Noon Sagaray. Dati po ako mga awit dito. At ako po ay, kasama ko po isang preacher dyan, wala pa dito, si Brother Rodel Vilaro, saka si Sister Judith. Nagsimula po kami dito na hindi namin alam kung anong sisimulan. Pero pag ang Diyos ang gumamit, tandaan niyo yan, sabi nga ni Tita, Tita Sylvia, di ba? Ang Diyos ang magsimula sa iyo, walang magagawa ang mundo, walang magagawa ang kamag-anak, walang magagawa ang mga kapitbahay. Bakit? Pag ang Diyos kumilos, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Si Tita Sylvia, every year nandito, nung ako'y nandito. Every year, di ba? Taga Fairview. Pero nakasama rin natin dito, di ba? May mga taga Francisco Homes, di ba? Taga La Salet, kinanina taga Santo Cristo. Bakit? Nagsasama-sama tayo dito. Pwede nyo naman sabi, Brother Bobby, alam mo naman, batang-bata ako. Masakit na ang mga tuhod, anak. Hindi ka na namin madadalaw dyan sa Noon Sagaray. Pero andyan sila, papalakpakan natin ang Panginoon. Parang humihina ang palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Sabihin nyo, rooted in Christ. Ayan, di ba? Si Brother Bobby, dati hindi ko alam, Lord. Kung gusto mo akong gamitin sa gawain ito, gamitin mo ako para sa iyo. Para the best para sa iyo. Pero ngayong araw na to, tayo tuturuan ng Diyos para maging rooted. Una,
we should be rooted in the Word of God. Sabihin nyo nga, Word of God. Sabi po sa Colossians 2 verse 6 to 7, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk with Him, rooted and built up in Him. Ang salita ng Diyos ay dapat nandun ka, nakaugat, may pananampalataya. Sino naniniwala meron siyang pananampalataya? Di ba? Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ano ba ang root word ng pananampalataya? Nanam. Sister. Nanam. Ang ginagawa na dito, di ba? Ninanam natin ang salita ng Diyos. Every time na tayo dumadalo sa misa, dinanam natin ang Ebanghelyo. At tandaan nyo, may kapangyarihan ang Ebanghelyo. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Di ba? Pag tayo may sakit, anong sabi ng Diyos? I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. Pag ikaw nakukulang, Brother Bobby, nakukulang ako, bumbay ba agad? Bumbay ba agad? Utang ba agad? Hindi. Di ba, kanta ka, Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Ganon. Di ba? Kapatid ko kay Kristo, pag ikaw ay rooted in the Word of God, hindi ka tatamarin sa gawain. Hindi ka tatamarin dumalo sa San Andres kahit galing sa Star Mall, 9 kilometers. Andyan ang mga Francisco Homes, andyan ang mga kapatid natin. Ang layo-layo nito sa ibang lugar sa San Jose, 9 kilometers. Ewan ko sa Malolos kung ilang kilometro ito. Ewan ko sa Baclaran kung ilang kilometro ito. Pero nandito kayo, ibig sabihin, you are rooted in the Word of God. Tumingin nga sa katabi, sabi mo, rooted ka ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kapatid ko kay Kristo, tayong lahat dito, ay hindi natin titignan, ano bang gayak doon sa Norsagaray o sa Garay? Ano kaya mga uniforme ng mga choir? Ano kaya ang uniforme ng mga manggagawa? Di ba? Wala tayo doon. Hindi natin tinitignan yan. Hindi natin tinitignan kung ano ang iba. Ang tinitignan natin palagi, kapatid ko kay Kristo, tingin sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, salita ng Diyos. Ayan. Sabi po ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 104, in the sacred books, the Father who is in heaven comes lovingly to meet His children and talks with them. Ibig sabihin, pag binubuksan natin ang Biblia, sino may mga Biblia? Taas ang kamay, may mga Biblia kayo? Diba? Sino ang kausap natin pag binubuksan ang Biblia? Ang Diyos. Diba? Kaya kung wala kang Biblia, bumili ka na o kaya mag-download ka dyan. Pero mas maganda kung Biblia talaga ang hawak natin. Amen? Tandaan natin, sabi nga ng Bible, ibig sabihin ng Bible, basic instruction before leaving earth. Diba? Tandaan natin, sa inyong mga magulang, sa inyong mga may asawa, di ba? Ano nagpapatibay sa inyong pagsasama? Di ba? Komunikasyon, open communication. Ganon din sa Panginoon. Wala tayong relasyon kay Yahweh El Shaddai kung hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Through the Word of God, diyan siya. Kinakausap tayo, di ba? Sabi ko nga kanina, di ba? May mga times na tayo nagkukulang, He is the provider. Di ba? Pag sinabing, Lord, parang nagkakaroon ako ng doubt sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng pananampalataya. Faith comes from hearing the Word of God. Kaya minsan sabi natin, Brad, ano ba yan? Kaka-anniversary lang ng Sagrada Familia, pero nandito na naman kami sa Garay. Bakit? Hindi tayo magsasawa sa pagkausap sa Panginoon. Hindi tayo magsasawa kausapin si El Shaddai sapagkat si El Shaddai buhay na buhay sa buhay natin, kapatid ko, kay Kristo. Hallelujah. Rooted in the Word of God. Kapatid ko kay Kristo,
Kaya ang El Shaddai community dito sa North Sagaray, Bulacan, tumagal dahil nakaugat sa salita ng Diyos. Bakit pabalik-balik tayo? Si Tita Sylvia, dating taga-Garay, tama po ba? Pero, nasa Fairview, pero andito. Bakit? Dahil yung testimony niya na sinasabi niya lagi, hindi para sa kanya, kundi para sa atin na merong pag-asa. Pag ikaw nakaugat kay Kristo, may pag-asa, may buhay. Di ba? Alam niyo, nalulungkot ako pag pumupunta ako ng San Nicolas, Bulacan. Kasi doon ay rehabilitation. Di ba? Alam niyo yan. Ang alam ko dati, pag rehabilitation, Brother Almer, di ba, pang mga mga drug dependent, di ba? Pero andoon yung mga alcoholic, hindi na mapigil ng pag-inom. Nandun din yung mga depression. Tingin nga sa katabi, kung depressed siya, hindi naman siguro, di ba? Di ba? Tapos nung huling punta ko doon, mga kapatid ko kay Kristo, may nakita ko, 17-year-old na lalaki. Meron ba ditong 17-year-old? Meron bang 17 dito na lalaki? Wala. Alam niyo, sabi ko, bunso, tawag nila bunso bakit ka nandito? Sabi niya, kasi po ako gamer. Imagine niyo mga kapatid ko kay Kristo, gamer, hindi na niya mapigilan ang kanyang paglalaro. So, ang ginawa ng kanyang magulang, pinadala sa rehabilitation. Kaya kapatid ko kay Kristo, panatiliin natin ang ating pamilya na dalhin sa gawain ng Diyos, dalhin sa banal na misa. Bakit? Pag tayo nakaugat sa salita ng Diyos ang kikilos sa pamilya mo, ang Diyos ang kikilos sa business mo, ang Diyos ang kikilos sa lahat ng ginagawa mo. Brothers and sisters, si Brother Bobby, dati, alam nyo, bakyang-bakya ang tingin ko dito. Si Brother Mike, 3 oras nagtutok sa luneta, ganyan, naka-checkered, yung batag doon, Amerikana, pero baduy na baduy ang tingin ko. Tapos, papadala sa amin, Sister DLG ng payong sa luneta, naalala mo? Sabi ko, nagpadala ng payong, pinapabaliktad naman. Hindi naman ginagamit. Tapos sabi ko, nagpapadala ng itlog. Siguro si Brother Mike, maraming poultry. Sabi ko, sa isang itlog, napakarami nun. Milyon-milyon every overnight. Pero alam nyo, doon pala, sa pakikinig ko ng salita ng Diyos, doon ko naranasan ang biyaya ng Diyos. Doon ko nakilala si El Shaddai. Si El Shaddai, ang Diyos na higit sa sapat. Ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya si Brother Bobby, nakapunta ng abroad sa pamamagitan ng aking mga kapatid. Pero una kong pinuntahan, hindi trabaho. Una kong hinanap, gawain ni El Shaddai, dyan po sa St. Mary Church, Dubai. Bakit? Nakaugat ako sa salita ng Diyos. At kahit saan kadalhin, at nung inuwi po niya ako dito, sabi ko, masarap pa lang maglingkod sa Diyos. Pero nung after 2 years, sabi ko, Lord, hindi pala masarap maglingkod sa Diyos pag wala ka sa buhay mo. Kaya ako nung sinabi ko, Lord, kasama kita. Kaya kahit ako ipapasok sa gubat ng paglilingkod, alam kong kasama kita. Ang paglilingkod po ay hindi simple, sabi ko sa sarili ko. Yung pala, iba pala sa abroad, iba dito. Pero si Brother Bobby tumatayo sa harapan nyo dahil ako'y nakaugat sa salita ng Diyos. Ang Diyos ang magpapakilala sa atin. Ang Diyos ang pagpakikilala sa iyong buhay. Diba? Wala akong kabuluhan. Sabi ng Biblia, diba? Sa Ecclesiastes, wala tayong kabuluhan. Wala. Pero ang Diyos, pag ibinahagi mo, nagkakaroon ka ng kahulugan dahil ikaw ay anak ng Diyos. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Di ba? Sabi nga ni Saint Jerome, kilala niyo si Saint Jerome? Ano po ito barkada ko po itong santo. Sabi niya, ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Di ba? So kung kailangan natin talagang maging mas malalim sa salita ng Diyos, kailangan basahin natin ang salita niya, ang Ebanghelyo. Pagdating sa gawain, makikinig ang salita ng Diyos. Pagdating sa banal na misa, tayo'y makikinig. Di ba? Pag banal na misa, walang ginagawa kahit ano, nakatutok. Bakit? Ang banal na misa, pinakamataas na uri ng pagsamba. Di ba? Amen? Nalala ko tuloy, sa Batangas, may mga gawain. May mga gawain na pinatawag doon, pinatigil ng pare,
Kasi, ang iba, pagdating ng misa, hindi nagsisimba. Ibig sabihin, hindi katoliko, pero hindi naman siguro ganoon. Amen? Kaya kapatid ko, kay Kristo, anong una? We have to be rooted in the Word of God. Pangalawa, rooted in prayer. Pakisabi nga po. Sabihin niyo po, rooted in prayer. Ayan. Ang panalangin, di ba? Sabi ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 2558, prayer is the raising of one's mind and heart to God. Kapag nagdarasal ka, hindi ka lang humihingi, kumakapit ka sa Diyos. Amen? Tandaan nyo, sino dito nananalangin sa harapan ng Diyos? Taas ang kamay. Diba? Pag tayo nananalangin, diba? Nagkakaroon tayo ng humility, pagpapakumbaba. Bakit? Alam natin na ang Diyos ang gagalaw sa buhay natin. Diba? Sino dito maraming pagsubok sa buhay na napagdaanan niya? Marami tayo, diba? Pero kapag tayo ay rooted in prayer, minsan sabi mo, Lord, bakit yung prayer ko gano'n ang nangyari sa buhay ko? Ba't kailangan pang may mawala sa buhay ko para magkaroon ng isang buhay para sa iyo? Amen? So dapat lagi tayong pag-rooted, lagi kang connection. Hindi yan katulad ng mga cellphone, mga LTE, mga 5G. Wala yan sa Lord. Tayong lahat may direct line kay Lord. Palakpak nga ang mga kamay ng mga direct line kay Lord. Parang mahina ang palakpak. Hallelujah. Ayan. Glory to God, di ba? Sa mundo may mga 5G, may mga LTE, pero kay Lord, meron tayong direct line. Pag sinabi mong, Lord, darating ang pagpapala, nais mo sa oras na ito, dito sa anniversary ng El Shaddai, Saint Andrew the Apostle, ibibigay ng Diyos ang pagpapala. Purihin natin ang Panginoon. Ayan, di ba? Kagaya ng sabi ko kanina, di ba? Ang banal na misa. Banal na misa, huwag natin kakalimutan yan. Walang kwenta ang mga gawain ito kung hindi tayo nagsisimba. Tandaan natin, ang banal na misa, summit, pinakamataas na uri ng pagsamba. Kaya pag banal na misa, mamaya, during the Mass, tayong lahat nandito sa loob, tayong lahat sama-samang sasamba sa Panginoon. So, ang banal na misa, pinakamataas na uri ng pagsamba at panalangin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. So, ano pong una? Rooted in Christ muna. Pangalawa, rooted in the Word of God. Pangatlo, ano po? Ang pangatlo, rooted in community and service. Di ba? 27 years. Sino dito ang 40 years na sa gawain ng Diyos? Meron ba? 40 years na. 35 years. Meron ba? 35, meron 35 years. 30 years sa gawain ng Diyos. Ayan, meron na. Ako po, 30 years ako. 30 years na po ako sa gawain. 34. 34 sister. Ayan, di ba? Tapos, wala po yan sa tagal. Wala po yan sa tagal. Yan po ay depende sa inyong relasyon sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. So, pangatlo po, rooted in community and service. Di ba? Kaya nga, di ba, sa totoong nananampalataya, walang solo flight. Di ba? Sa mga prayer partners. Kaya nga tayo dawag dito, andyan ang mga taga-Bigte, Berhenderes Flores, papurihan natin ang Panginoon, palapakan natin ang mga taga-Bigte. Ayan, di ba? So, ibig sabihin, tayong lahat, di ba? Hindi pwedeng ikaw lang. Ikaw lang ang MC, ikaw pa ang sharer, ikaw pa ang worship leader. Solo mo na lahat. Ikaw pa ang coordinator, ikaw pa ang katuwang, ikaw pa ang preacher. Kapatid, ang totoong nakaugat kay Kristo. Father, sino gusto niyo kausapin? Ay, ako pong coordinator. Sige, kausapin ko naman ang music head. Ako rin po ang music head. Kapatid ko kay Kristo.
ang totoong nakaugat kay Kristo, nakaugat sa community. Sama-sama tayo, di ba? Sama-sama tayo. Hindi pwedeng ako lang ang pinakamagaling na preacher. Ako lang ang pinakamagaling na worshiper. Bakit? Sama tayo. Naalala ko kanina may nag-share, di ba? Mga kapatid natin, dati pa, no? At may nakausap din po ako dyan, na doon pa tayo sa kabila, sa may Matiktik, Ibayo. Tama po ba yun? Kina Kapitan Bali, no? Na sumalangit na, tama ba? Sumalangit na po, di ba? Kumbaga, naririnig ko na yun nung ako po ay bata pa. Bata pa naman ako ngayon, Nay. Nung ako po ay bata pa, naririnig ko na yun. Sabi niya, alam mo ba, Brother Bobby, sumasakay kami sa mga dump truck. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko, dump truck, sumasakay sila para lang umuwi. Kasi nga doon, nung panahon na yun, galing sa Luneta, uuwi sila, tapos naka-dump truck. Tapos paparahin nila yung dump truck, kasakay sila sa dump truck, hindi ko ma-imagine. Ang babata nila mga kababaihan noon. Pero alam nyo, sabi ko nga, yan talaga yung rooted Yung rooted sa salita ng Diyos, rooted sa community. Bakit? Ang tingin niya sa bawat isa, kapatiran. Ang tingin niya sa bawat isa, sister, brother. Diba? Iba dyan Ano ba yung sister na yan? Kala mo kung sino? Tagalaog lang naman. Puro tanim lang naman ang tinatanim doon. Alam niyo yun, di ba? Pagdating naman dito sa Garay, ano ba yan? Pupunta ba tayo sa Garay? Kahapon may pumutok. Isang lugar sa partida, pumutok ang paputok. Ilang bahay ang nasunog, 2 tao ang namatay. Pero nandito kayo, bakit? Rooted kayo sa community. Rooted kayo sa serbisyo, sa Diyos. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Di ba? Yung mga choir natin, malayo ang pinanggalingan niya, no? Pero sinasamahan tayo dito. Bakit? Dahil rooted sila sa community. Dahil sila bilang mga kapatid natin, prayer partner, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Tandaan nyo, ang pananampalataya na mag-isa, mabilis kang mapapagod. Sister Cecil. Di ba? Alam nyo, dati, ang gawain ito nasa labas sa may mga chapel lang po. Nung umuwi ako, nung 2 years ago, nandiyan po sa may Alvarez Hall. Sabi ko, Lord, di ba ang simbahan mo, gusto mo ang gawain mo dapat nasa simbahan o nasa chapel. Pero kami nasa hall. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Bakit? Tanungin niyo bakit, Brother Bobby? Kasi pag kailangan pupunta kami sa taas, kasi sa baba may ibuburol. Katulad ngayon, alam niyo yung patay, naghintay. Naghintay yung patay, mamayang gabi na ibuburol. Purihin natin ang Panginoon. Bakit? Sa harapan ng El Shaddai, ang buhay, ang may, mas may, halaga. Kanina nagpipray ako, Lord, nawa mamaya na iburol. Alam nyo, sumagot si Father. Sige, gamitin nila muna yung baba. Purihin natin ang Diyos. Purihin si El Shaddai. Bakit? Yan ang rooted in community. Nakikita ng simbahan ang ating paglilingkod. Nakikita ng simbahan ang ating pakikipagkapatiran. Pag sinabi ni Father, ang mga taga-El Shaddai, magdala ng ganito, nagdadala ng ganito. Pag sinabi ni Father, ganito ang oras nyo ng misa, mamaya alas 5 hanggang alas 5:15, doon tayo magbakit. Susunod tayo sa simbahan, sapagkat ang simbahan itinalaga para sa atin. Rooted in community, brothers and sisters. Hallelujah. Kaya tayo lahat, tayo maglilingkod kanino? Sa Diyos. Sa Diyos. Amen? At pang-apat, rooted in love and humility. Pakisabi nga po, love and humility. Ayan. Ayan na po. Tingin nga sa katabi. Diba? Minamahal mo ba yan? Tingin nga sa likod. Minamahal mo ba yan? Tingin sa kaliwa. Minamahal mo ba yan? Kapatid ko kay Kristo, ang tunay na lalim ay hindi nasusukat sa galing, kundi sa love and humility. Amen. Alam niyo po ako, graduate po ako ng engineering sa Mapua.
Pero hindi ko sinasabi, sister, ikaw na magbuhat ng upuan. Kasi ako graduate ako. Sa harapan ng Diyos, pantay-pantay tayo. Sa harapan ni El Shaddai, pantay-pantay tayo. Bakit? Tayong lahat rooted in love and humility. Alam nyo, ako po ay 2 taon na mahigit na nag-for good dito sa Pilipinas. At one time, sabi ko nung ako'y siguro mga 2 months ago, ako po ay nagkaroon ng konting, parang nalungkot ako sa aking paglilingkod. Pero alam nyo, nung ako'y nalulungkot, may dumating na balita, si Brother Mike pupunta ng Singapore. At alam nyo, nung si Brother Mike pupunta ng Singapore, may nag-text sa akin, pumunta ka dito, ako bahala sa'yo. Tapos pagkatapos nun, alam nyo, pag tayo'y nalulumbay, ang Diyos ang magkakalo. Bakit? Nandoon ang kababaang loob natin. Diba, sabi ko nga sa isang kapatid natin, the moment na binaba ka ng tao, there's no other chance but you to go up. Walang ibang pupuntahan kundi pagtaas. Bakit? Kapag ikaw ay tinaas o binaba ng tao, itataas ka naman ni El Shaddai. Purihin ang Diyos. So rooted in love and humility. Di ba? Ang tao na kaugat kay Kristo, hindi tayo naapektuhan ng chismis. Hindi tayo naapektuhan ng mga marites. Meron bang marites ang pangalan dito? Wala ba? Wala naman. Wala pa dito. Absent na naman. Mabuti na lang. Absent daw. Di ba? Di ba? Kapatid ko kay Kristo, wala na si marites. Di ba sabi ko nga sa inyo, sino na? Sister Mylene. Sino na? Nakalimutan mo? Si Era na. Si Era, si Sumbungera, si Pakalamera, si Mataas ang Era, si Solsosera. Si Era na po ngayon, wala na si Marites, di ba? Kaya di ba sa paglilingkod, pag nakita mo yun, mukha namang Era to. Ayan, di ba? Amen. Palakpak nga mga kapatid natin kay Kristo. Yung mga nasa likod, palakpak kayo dyan. Malakas na malakas para kay Lord. Amen. Hallelujah. So to be rooted in Christ, kailangan marunong kang mapagkumbaba. Paano ba, brother, mapagkumbaba? Tita Silvia, ganyan ba? Sige, sister, okay, kumusta ka na? Ganyan ba? Sister Silvia, kumusta? Ganyan ba yung mapagkumbaba, Sister Terji? Kumusta ka na, brother? Kayo ba ang coordinator? Kumusta ko kayo? Sister Olive, coordinator po ng, di ba? Ganun ba? Ang papagkumbaba pa pag nagbibigay ka ganito? Tanggapin. Tay. Ganyan ba ang humility? Pag nagbibigay ganyan, kapatid ko kay Kristo, alam na alam niya yan. Di ba? Pag sa gawain ng Diyos, may mga prayer requests. Ano nilalagay sa prayer request? Tita Silvia. Ako pa sa love offering. Yan, love offering. Huwag kayong pupunta ng gawain. Tapos, wala naman kayo nilalagay doon sa love of. Bakit? Para yan kay Lord. Bakit? Huwag tayong tanggap ng tanggap. Di ba? Kaya nga, di ba? That's humility. Di ba? Brother, 50 na lang ang laman ng pera ko . Hindi ibigay mo yung kaya mong ibigay. Paano yung brother? Papuntang Angat, 70. Papuntang Star Mall, 30 pesos. Paano yung brother? Di ba? Doon mo matusukat ang kalooban mo. Si Brother Bobby, naranasan pababa. Pataas ng pataas, pataas ng pataas. Nung nasa taas na ako, marami na yung pupukol sa'yo. Alam nyo, sabi ko sa sarili ko, alam niya ng mga taga-Narsagaray, kilala niya ako. At yung mga kapatid ko, yung mga ibang kaibigan ko na nandito, wala dito yung ibang kaibigan ko, hindi naman po ako marunong magsalita sa harapan. Ngunit sa biyaya at habag ng Panginoon, nandito ako sa inyo ngayon. Ipinapahayag ang kadakilaan ni El Shaddai sa buhay nyo. Yung mga palakpak na yan, mahina ang pananampalatayang na yan. Yung mga palakpak na yan, hindi rooted. Ayan ang palakpak para sa Diyos. Yung palakpak na may sigaw. Mas malakas na sigaw para sa Diyos. Meron naman ako, sabi ng isang kaibigan kong santo,
Si Saint Teresa of Calcutta, sabi niya, do small things with great love. Gawin natin ang ng maliit na bagay, kahit anong maliit na bagay, nang merong malaking pag-ibig. Tingin niya sa katabi, mukha bang may pag-ibig yan? Mukha bang may sa kaliwa, meron ba? Ayan. Pag yan nakangiti, may pag-ibig yan. Ayan, di ba? Sino mga nakangiti? Ayan. Sabi niya, Brother Bobby, bakit dapat nakangiti? Dahil sa bawat ngiti, Sister Maylene, mga taga-anggat, may ganti ang Diyos na pagpapala. Sa bawat ngiti, may ganting biyaya si El Shaddai. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Ayan. Kaya ngayong araw na to, hilingin natin sa Diyos na palalimin tayo sa ating pananampalataya. We have to rooted in Christ, rooted in the Word of God, rooted in the community. Sabi ko ba yan? Rooted in community, rooted in love and humility. Kailangan nandoon ang tayo. Sapagkat alam nyo, kapag ikaw ay Kristo, pag tayo'y nakaugat, walang, tatawag nga ako ng isang Sister Cecil, ito nga po kayo. Sister Maylene, yan, di ba? Kunyari kayo po yung puno. Pakibaba po yan. Pakibaba po yan. Di ba? Kayo yung puno. Tapos si Sister Maylene, okay, ikaw puno, di ba? Tapos susundin nyo. Okay, ang puno, tatayo ng matigas na matigas ang puno, matigas. Si Sister Maylene, hangin. So pupunta ka sa puno ngayon, hahanginin mo. Signal number 1. Sige, signal number 1. Number 2. Sige, dapat malakas. Gaganon mo yung Di ba hangin? Hangin. Di ba? Hangin, gaganon mo siya. Hangin, signal number 2. Ang puno, sige, number 2. Yan. Number 1 na lang, number 1. Ang puno, diretso lang ang puno, diretso lang. Tapos bagyo naman, bagyo ulit. Signal number 3. Ayan. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat, Sister Cecil. Salamat, Sister Maylene. Di ba? Ano nakita nyo? Yung puno, pag nakaugat ka kay Kristo, ano nangyari kay Sister Cecil? Di ba si Sister Cecil, tawag dito sa simbahan, ay maraming, choir ba? Choir member. Bakit? Pag choir member ka, ang mga kinakanta mo para sa Diyos. Di ba? So hindi siya matinag. Yan, di ba? Ewan ko lang kung mahina ni Sister Maylene. Pero dahil ikaw ay bagyo, di ba? Signal number 3, kinaya niya. Bakit? Nakaugat kay Kristo. Papurihan natin ang Panginoon. Kaya ngayon, kapatid ko kay Kristo, as we continue our celebration ng ating 27th anniversary, tinatanong tayo ng Diyos, anak, kumusta na ang ugat mo? Kailan po ang nakakalam yan? Tatanungin kayo ng Panginoon, connected ba kayo sa akin? Kailangan nakakaalam yan. Kung kayo'y naglilingkod sa Diyos, mas na alam niyo yan. Kung kayo'y umaawit, kung kayo'y tumutugtog, alam niyo yan. Kung kayo'y naglilingkod bilang coordinator, assistant coordinator. Pero ang gusto ng Diyos, tayong lahat ay bumalik sa Kanya. Di ba? God is saying, come back to me. Let me plant you again in my love. Amen? Kapatid ko Kristo, tayo po tayo ngayon. At tayo pong lahat ay yumuko. At tandaan natin, we are connected with Christ. At sa oras ng ito, sabay-sabay tayo habang tayo nakayuko. Sabihin nyo, Lord, salamat po sa iyong katapatan. Ngayon po, binabalik ko sa iyo ang aking puso. Ikaw ang aking ugat, ang aking lakas, aking pag-asa. Panalimin mo po ang aking pananampalataya. Ang paniniwala sa iyong salita. Ang panalangin. Ang pag-ibig sa kapwa. Gamitin mo po kami para maging buhay na patotoo sa iyong kabutihan. Sabihin nyo, I want to be rooted in you, O Lord. At sa oras na to, pakinggan natin ang awiting ito. Habang tayo nakayuko, habang tayo nakapikit.
Taas natin ang mga kamay. Sa ngala ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan, Yahweh El Shaddai, salamat po sa pagtuturo mo sa amin to be inspired, to be in love, Panginoon. Lord, patuloy po kayong makikinig sa oras pong ito mamaya sa banal na misa at sa healing message. Ikaw ang magturo sa amin na tunay namin maranasan, Panginoon, na bilang nakaugat sa iyo, Panginoong Yesus. Salamat, Yahweh El Shaddai, sapagkat alam namin, O Diyos, kapag kasama ka namin, lagi kaming nakaugat sa iyo. Pagkasama ka namin, lumalakas kami, gumiginhawa kami, Panginoon. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai. Ito po ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus, kasama ang Espiritu Santo, at sa panalangin namin ng Maria, lahat ay magsabi ng Amen. Sa ngala ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin natin ang Panginoon. Glory, glory, glory to God! Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon! Amen! Hallelujah! Salamat, brother.